Kaya kung napanood nyo tong video na to, swerte kayo at nalaman nyo na po pwede pa yung ganito mga parts. Kaya panoorin nyo lagi mga video namin para masubaybayan nyo. Kaya swerte nyo, napanood nyo to ngayon, nalaman nyo. Ilan-ilan lang nanonood sa akin eh. Kaya jackpot kayo mga parts. Kaya lagi nyo papanoorin yung mga video namin ni tatay para nalalaman nyo yung mga ganito, di ba? Eh kung di kayo nanood, hindi nyo alam. Tay, basta isipin mo lang ha, 48 pesos lang yung diesel, hindi 100 plus ha. Hindi na makagiti si tatay. 100 agad. Hindi na makagiti. Kaya mga parts, sinit ko na sa zero yung kilometer natin. Tignan natin kung ilang kilometro yung magagamit natin sa biyahe natin ngayon at kung magkano yung kukonsumuhin ko. Pakarga lang ako mga parts ng crudo natin. Ang diesel dito ay 126.50 sa uno. Yung laman ng diesel ko nasa 1/4 mga parts. Ang nagamit kong biyahe sa maghapon ay 127. Ayan na mga parts, kinarga namin ay 1.7. Bumalik na sa kalahati, nagpas pa nga ng konti, dapat 1.5 lang. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. March 31 ngayon, Tuesday, 2026. Time check, 9:54 AM. First booking namin from San Bartolome going to Gulod sa halagang 310. Ang layo ng pickup location ay 2.1 kilometer. 1,000 kg to. Papunta lang kami sa may pickup location. Okay, testing natin bumiyahe ngayon mga pards. Yung huling biyahe ko, yung diesel ay 110 to 112, ganon. Naglalaro sa ganon. Pero sa Petron, 119 nung tinignan namin ni tatay. Ngayon ay hindi ko na alam kasi ilang araw na ako hindi nakakabiyahe kilala mo mga parts. Sabi nagtaas daw ng 11 pesos. Sabi sa balita sa TV, napapanood ko. 11 pesos to 14 pesos daw ang tinaas ng diesel ngayon. Kaya mamaya tignan ko kung magkano yung diesel dyan sa mga gasolinahan na madadaanan namin. Subok-subok lang. Maraming booking mga parts. Ang problema kasi, ganun pa rin yung pamasahe natin, di pa rin nagtataas sila, alam mo. Swertihan na lang kung meron priority o nagdagdag ng malaki si client na makukuha natin na booking. Pero eto wala, 310 sakto lang to. Malapitan to mga parts. Pero parang may kidlat siya nung kinuha ko Kaya siguro nadagdagan ng 10 piso. Ganito na lang mga parts. Isipin na lang natin na 48 pesos pa rin yung diesel. Huwag na natin tindihin yung diesel. Basta bumiyahe tayo kasi ganun pa rin yung pamasahe natin. Problema kung kikita tayo. Subok-subok natin ngayon. Wala na talaga no choice na tayo kasi isang buwan na yung World War 3. Wala hindi natin mapipigilan Kung si Superman nga lang ako, pupunta ako ng Amerika, ng Israel, tsaka Iran pupulbusin ko lahat ng mga yan Damay tayo Wala pa akong 5K na nakukuha. Biruin mo yun. Wala, ganun talaga mga pards. Tsaga-tsaga muna tayo. Okay, papunta namin sa may first booking namin. Kaya mga pards, sinit ko na sa zero yung kilometer natin. Tignan natin kung ilang kilometro yung magagamit natin sa biyahe natin ngayon at kung magkano yung kukonsumuhin ko. Marami kasi nagre-request sa inyo nito mga pards Yung tignan natin yung konsumo ng kilometer natin sa bawat biyahe natin para malaman yung konsumo at kung gaano kalayo yung mga narating natin. Pick up na tayo mga pards ng first booking natin. Basta yung diesel ko mga pards, ang kinakarga ko lagi doon bago ko bumiyahe at umuwi ako ng bahay ay kalahating tangke. Tapos sa gauge namin, kalahati din siya. Kaya pag uwi namin ng bahay, isasaoli ko rin siya sa kalahati mga pards. Umalis kami sa bahay ng kalahati ang diesel namin, uuwi rin kami ng kalahati ang diesel namin. Ganun ang karga ko ng diesel kasi hindi natin kayang punuin. Masyadong malaki. Kung nung 48 nga, hindi namin mapuno Ngayon pa kaya na triple na halos yung diesel mga pards. Tay, basta isipin mo lang 48 pesos lang yung diesel, hindi 100 plus Hindi na makagiti si tatay. 100 agad. Hindi na makagiti. Hindi nagtaas. Ganun pa rin. Yan tignan yung booking mga parts dito sa amin. Di ba? Dahil booking. Dami na pending. Ibig sabihin, konti na yung bumiyahe mga parts. Halos hindi na bumibiyahe yung mga lalamove driver ngayon dahil sa dami na napipending. Ito yung pick up natin mga parts. Cabinet. Okay, haling lang tayo. Yan, dyan na lang. Okay na yan. Isang piraso lang, ma'am, no? Ito lang pick up natin, mga pards. Isang piraso. Malapitan lang kasi to. San Bartolome to Gulod. Tsuran natin.
Okay mga pards, yung first booking na pick up na namin, papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 2 kilometer. Alright, let's go! Nandito na kami mga pards sa may gilid ng SM Novaliches, nasa kaliwa namin. Nakalimutan ko tignan kung magkano na yung diesel sa may Uno Fuel. Atong RP na to, yung pinakakanto ng RP, may gasolinahan dito dalawa eh. Uno Fuel tsaka Uni Oil. Hindi ko na natignan, na-check kung magkano na dito eh. Yung huling tingin ko dito, 112 mga pards. Tingnan natin ngayon. Wow! Wow! 126.50. Tumaas na nga mga pards. Kasi 112 lang yung huling tingin ko eh. Nung huling labas ko dito. Nung tinignan ko, 112. 126.50 na mga pards. Yung premium, 89.50. 88.50 naman yung unleaded. Grabe na. Baka abutin pa ito ng 150 ah. Kaya pala mga pards, wala nang halos bumibiyahe kay Lalamove ngayon. Dahil napakataas na talaga ng diesel. Ganun pa rin pamasahe. Kaya pala pagbukas ko ng apps, ang daming booking. Kasi tanghali na eh. Pag tanghali na, nagkakaubusan dito dahil nag-uunahan ng booking dati. Nung 48 pa lang yung diesel. Ngayon, ang daming pending. Namimili, may mga malalayo nga. Kaso talo, ganun pa rin kasing pamasahe. Meron kanina, sa may, ano ba to? Santa Rosa. 1.4. May kidlat yun. 1.4 plus, ganun. Eh, maubos diesel natin dun pag ganun kalayo. Magkano na yung kalahating i-diesel natin? Baka nasa 2,300 na. Estimate ko lang ha. Dating 1,000 lang yun. Yung kalahati na diesel namin nung 48. Nasa 2,000 mahigit na yun. Matik yan. Kasi lagpas na sa kalahati yung natin, yung dinagdag sa diesel. Testing ko muna malapitan. Marami namang booking. Para hindi agad maubos tong diesel namin na kalahati mga parts. Sana maka-jackpot tayo ng medyo malapit lang na malaking pamasahe. Gaya nung huling biyahe ko, di ba? Nakakuha kami ng 1.3 yata yun. Mahigit. Tapos nagdagdag pa. Malapitan lang yung deliver niya. Ganun yung panalo mga parts pagka nakakuha ka ng ganung booking. Drop off tayo mga parts. Ayan yung binababa na items. Teka lang sir, teka lang. Picturean ko lang sir. Sandali lang. They borrow your company ID. Okay lang. What are you saying, sir? They borrow your company ID. Borrow company ID. To record. We are English speaking here, Shoutout kila, sir, Time check tayo, mga pards. 10:32 a.m. Nakakuha na kami ng second booking from San Bartolome going to Mandaluyong sa halagang 1,279. Ang layo ng pickup location ay 3.4 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Nakaswerte tayo, mga pards, ng booking. Papunta Mandaluyong ng ay 100. Hindi 100. 1,279 nga. May siya, surcharge na 587. Yung kidlat niya, mga pards, okay na rin. Kaso ang sabi, parang isang booking lang kasi mapupuno na raw tayo. Naka-remark 18 bicycle doon pipick upin namin. Parang solo booking lang. Priority ba to? Hindi ko nakita regular booking lang, mga pards. Mataas lang talaga yung kidlat niya o yung surcharge niya, mga pards. Tsagayin lang muna natin, mga pards. Testing natin kung kikita tayo pag-uwi natin. Kasi napakataas na nga ng diesel ngayon. Papakita ko lang sa inyo kung kaya pa ba. Di ba? Ako na yung magiging example para sa inyo kasi ayaw nyo bumiyahe. Takot kayo sa diesel Kala mo, di tayo natatakot no? Isang linggo na rin kami, 2 linggo na hindi kami bumiyahe. Pero may isang araw nung bumiyahe kami, tinesting kami ni tatay. Ayun yung nasiraan kami. Nasira yung alternator namin. Kinalikot si tatay pag uwi niya ng bahay kasi nakikita niya nga nung binaklas. Yung pinaka, ano tawag doon, yung kabitan ng tornilyo niya. Huros na naman, nahuhuros. Ba't nahuhuros Ang laki na naman ng butas niya meron siyang alternator na doon, nasira na. Tinanggal niya yung pinaka yung tenga-tenga. Yun ang sinalpak niya para yung bilog ng tornilyuan na gano'n ay sakto pa rin, yung talagang hulmang-hulma. Yung gano'n, parang gano'n Dapat ganyan bilog na gano'n pahaba na yung yung butas Nahuros na. Yung bracket pala, bracket. Kaya hindi kami bumiyahe noon. Ayun yung araw naman na nagpunta ako ng Bulacan sa may Bitbit River. Ayun yung araw na yun na nagagawa si tatay. Pinakasan ko, ginagawa niya yung sakyan Tumulong ka! Sabi niya, tumakas na ako, punta akong Bulacan. Wala tayong vlog, mga pards Kailangan magtuloy-tuloy yung vlog natin para hindi baga mawala sa rhythm ba. Kasi pag nawala sa rhythm niya, wala na manunod. Parang hindi na mapapansin, ganun. Kailangan pag nagbablog ka, tuloy-tuloy kasi may upload ka lagi, dire-diretso. Eto, nasa RP tayo. Madadaanan natin yung mga 5-star hotel dito. Uni Oil, tsaka Uno Fuel. Parang na yan, parang mga 5-star hotel pagka pumasok ka dyan. Nabatikos nga, mga pards ni Senator Marcoleta, yung mga gasoline station na yan. Sabi niya, tama rin ako kasi may pondo pa nga yung Pilipinas Bakit na itinaas na ng ganyang kalaki? Ang sabi naman ng mga ng mga gasoline station, tinaas daw nila yung presyo sa ganyan para yung next na bibili nila sa ibang bansa,
maaabot daw nila. Lintik eh, no? Tayo pahihirapan yung mga namimili. Ikaw ba naman, binili mo ng 30 pesos, tapos dapat ang tubo lang doon, mga 20% lang dapat, ganyan. Biruin mo, 100% yung tubo. Kumbaga sa 30 pesos na binili mo, dapat benta mo 50, pwede na yun, di ba? Ang benta mo 120, yun lang ang puhunan mo 30, kasi daw para may pera sila pambili sa susunod na matataas na diesel. Dapat pagka mataas na yung nabili nyo, saka nyo tubuan na mas malaki, di ba? Halimbawa, 120 na 1 litro, kuha nyo, benta nyo na ng 130 o 140, di ba? Hindi eh, nasa 30 pa lang yung puhunan nyo, kinuha nyo na agad yung, yung pambili sa malaki na diesel, gano'n, di ba? Ibig sabihin, maghihirap ka talaga yung Pilipinas nun. Kasi, iniisip nyo na yung darating, wala pa nga eh, hindi nyo pa nabibili. So yung puhunan nyo, doble-doble na yon, napakaswerte nyo naman. Pick up tayo mga parts, second booking. So yung pick up natin, mga bike na nakabox pala. Ayan mga parts, yung papunta ng Mandaluyong. Ayan mga parts, pick up natin. Picture. Okay, na-pick up na namin yung second booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 18 km. Alright, let's go! Second booking natin mga pards. Puno tayo. Siyempre, diretso na natin to. Okay lang isang booking. Pagka ganito naman kalaki yung pamasahe natin mga pards. Kasi para na rin tayo naka-double booking nito eh. Kaya kahit na diretso na to, ayos lang. Kapag puro ganyan yung makukuha mo, medyo okay mga pards. Kasi para na tayo lagi naka-double booking nito eh. Hindi na tayo maghahanap pa ng kasabay. Merap kasi ngayon kung mababa yung pamasahe mo tapos dediretso mo na, di ba? Eh wala tayong magagawa kung puno yung sakay natin. Mababa yung pamasahe tapos puno. Kaya medyo abang-abang ng mas magandang pamasahe. Ganun ginagawa ko ngayon. Pag nakita akong hindi maganda yung pamasahe, hindi ko na kinukuha. Naghihintay talaga ako na mayroong magandang booking na lalabas dyan. Kahit na malapit, basta tama yung pamasahe niya, laban tayo. Tulad kanina, 310. Malapit lang, 2 kilometer lang yung drop-off, di ba? Pwede na yun. Ilaban na natin yung mga ganun. Kahit isang booking lang yun. Kasi malapit lang naman eh. Bili kami ng ulam. Dito yung favorite na bilhan ng tatay ng ulam. Yung kanto na yun. Yung tumbok. Bumalik kami mga pards. Daan sana namin sa may Katipunan Avenue. Palabas ng Mindanao C5. Grabe yung traffic doon. Kasi may ginagawang anong araw eh. Yung Smart Connect. Tagal namin. Kaya sabi ni tatay, balik ko na lang daw sa Quirino Highway kami dadaan. Pero parang ganun din eh. Nakikita ko sa map. Pero mas mabilis-bilis siguro dito sa Quirino Highway kaysa doon sa looban ng Katipunan Avenue. Halos na hindi na gumagalaw eh. Grabe talaga dito sa amin. Kahit na konti na lang yung bumibiyahe, sobrang traffic pa rin. Walang patawad. Ito, palabas na kami ng ng Holy Cross patungong Quirino Highway. Pero sa Holy Cross pa lang traffic na. Palabas ng Quirino Highway. Mas lalo dito. Ayan na yung traffic mga pards. Wala pang Holy Cross, traffic na rito. Nasa ilang meters ba? 400 meters palabas ng Quirino Highway. Mula rito. So ayan yung nangyari sa Quirino Highway. Tsaka sa buong Novaliches. Ang mahal na ng diesel, traffic pa rin. Kunti na nga yung mga bumibiyahe. Para hindi na pawasan. Pag nagano ka naman, General Luis, palabas ng Mindanao Avenue. Ganun din eh. Nakikita ko sa map, traffic din eh. Baka mas matindi doon. Tsagayin na lang natin dito. Quirino Highway. Grabe doon eh. Sa General Luis, pag nag-traffic. Pero sa map, tinignan ko traffic eh. Huwag na lang. Doon na lang tayo, tsagayin na natin. Galing tayong Katipunan, traffic din. Pero rin dito, traffic. Wala na, no choice na tayo. Wala na ibang dadaanan. Papunta ng Shaw Boulevard. EDSA tayo eh. Yun ang tutumbukin natin na daan eh. Kaya pala traffic mga pards, Holy Week pala ngayon. Maraming namamasyal o uuwi sa mga probinsya, pupunta sa mga kamag-anak nila, kaya siguro traffic. Kasi itong Quirino Highway na to, ito yung way patagos ng NLEX. Kaya siguro lahat nagkakagulo dyan sa may Mindanao Avenue, yung papunta ng NLEX. Kaya pala traffic dito ngayon sa amin. Tao, haba ng traffic eh. Tatay, di na mapakali. Panituro, doon na. Ito na lang. Ganun din, mapapagod lang tayo, kakaikot-ikot eh. Kakabalik-balik. Kasi kanina, pinuntahan namin yung Katipunan. Doon kami dadaan kasi nga traffic ng Quirino Highway. Sabi natin, doon na, Katipunan mo. Eh, ang traffic sa Katipunan, walang galawan. Doon muna sa Quirino Highway. Nandito naman kami ngayon sa Quirino Highway. Doon muna sa General Luis. Hindi na kami makakalabas dito. Pabalik-balik na lang. Tagayin na natin itong Quirino Highway. Ganun din eh. Kasi nga pala, Holy Week pala ngayon. Marami pala mamamasyal. Ala, sige, pasyal. Kahit na mahal yung gasolina. Diesel. Walang makakapigil. Sa wakas mga pards, nakalabas din kami ng Quirino Highway. Nandito na kami ngayon sa may bandang Tandang Sora, paglagpas ng Tandang Sora. Ito na sa may kaliwa yung ginagawang subway train. Buti nga, kalating oras lang mga pards eh. Kuminsan, inaabot na 1 oras yung traffic dun sa may Quirino Highway. Pero tumagal din kami kasi gawa ng galing pa kami ng Katipunan. Bumalik kami ng Quirino Highway. Doon namin tumagos. Tinagana namin, mas mabilis sa Quirino Highway. Nasa may tapat na tayo ng SM Mega Mall mga pards. Malapit na tayo sa may Shaw Boulevard. Kakanan tayo ng Shaw Boulevard.
Sa kaliwa, traffic oh. Yung pababa ng ilalim. Pero traffic din yung papunta ng stoplight show. Saktong alauna mga parts. Nasa may drop off na tayo sa second booking. Ayan na mga parts. Bababa lang ng mga bike kung dadala natin. Kung dadalhin mga parts, may baba doon. Ito yung bike na rito mga parts. Oh. Parang e-bike yata to. May baterya. Bali parang 1 to 80 na sir. Okay. Thank you sir. Okay. Time check mga pards, 1:14 PM. May nakuha na kaming pangatlong booking from Mandaluyong going to Maykawayan, Bulacan sa halagang 1,332. Ang layo ng pick-up location ay 1 kilometer lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Priority booking to mga pards. Pick-up tayo mga pards. Bale, pangatlong booking natin to. Tayo, Mandawi po. Galing tayo ng customer service mga pards. Kinuha natin yung resibo. Dadalhin natin ng releasing. May releasing. Releasing sir. Ay dito pala, lumagpas na ako. Ayun releasing Okay na mga parts, tapos na tayo sa may releasing. Ilalabas na lang yung items papunta sa may sasakyan natin. Wala ba kasama? Ito na yung items mga parts. Yan. Yan ang pala pick up natin mga parts, dalawa lang. Isang bed frame tsaka isang foam. Picture. Okay, na-pick up na namin yung third booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 29 km. Alright, let's go! Priority booking to mga pards. Kaya diretso na to sa drop-off location. Sana tama yung kalkulasyon ko. Nakikita kami ngayon. Priority booking naman, mataas naman yung pamasahe niya. 29 km lang Sana walang traffic sa may NLEX para mabilis ma-deliver. Pagdating sa may Kawayan, sabi nila marami daw booking dun Kaya nga kinuha ko to Sana makakuha kami ng palabas ulit ng Bulacan. Ganon mga pards Pagka naaberya sa booking mo ngayon, yari ka na. Kasi ang taas ng diesel Kailangan tuloy-tuloy yung biyahe natin. Halimbawa, gaya na pumunta tayo ng Bulacan, ang tagal natin nag-abang ng booking doon pabalik ng Metro Manila, di ba? Natenga ka na matagal doon. Yun, doon tayo matatalo. Dahil gawa nga ng diesel natin ay nasa 125 na tayo, no? 126. Doon sa amin, yung mababa, sa may Uno Fuel. Kaya kailangan yung biyahe natin ngayon, wala dapat aberya O kaya yung mga, yung mga customer na nagpapaabang na matagal, maubos yung oras natin kakaintay o hindi makontak yung mga ganun. Kailangan wala tayong aberya, dire-diretso para kumita tayo. Pero hindi ko pa alam kung kumikita ngayon, sinubukan lang namin ni tatay. Kaya mamaya malalaman natin mga pards kung kikita kami ngayon kahit na sobrang taas na ng diesel natin. Wala ganun talaga mga pards Nakakatamad na nga bumiyahe dahil napakataas na nga ng diesel Pero kailangan natin magpatuloy dahil matitengke yung sakyan natin sa garahe. May bayad kami ni tatay na parking doon. Wala naman kasi kaming garahe mga pards Nakikipark lang kami o nakikiparking lang kami. Doon malapit sa amin. Kaya kung ititengge natin sa sakyan natin, di ba? Buwan-buwan nagbabayad tayo ng parking. Tapos wala pa tayong kinikita. Ano na mangyayari sa buhay natin? Kung si tatay nga, marunong lang tumingin ng apps to, papasok ko sa sa Mobit Sumaba nun tayo, mag-Mobit ka na lang. Yung rider na ganyan, parang motorcycle taxi. No? May motor si tatay. Yung motor niya nakatenga lang din doon. Ginagamit niya lang pagka namamalengke sila ni nanay or pupunta sa mga doktor, magpapacheck up, ganun. Ginagamit nila yung motor nila. Dito daan natin mga pards. Diretsuin lang natin tong EDSA hanggang makarating tayo ng Balintawak. Tapos papasok tayo ng NLEX doon. Dire-diretso, sabay exit tayo ng Maykawayan, Bulacan. 2:38 ng hapon mga pards. Nasa may Balintawak na tayo, EDSA. Ito na yung traffic na sinasabi ko sa inyo. Pero ano lang 500 meters lang. Paliko na tayo ng NLEX. Oy. Ayan si Pards nakasabay natin Ano pangalan mo Pards? Ano pangalan mo? Shoutout kay Pards J. Sticker. Sige, tatay, salamat na. Sige. Ito na mga Pards. Nasa may NLEX na tayo. Toll gate. Babayad tayo ng toll fee. Yung mga Pards, lagpas na tayo ng toll gate. Ito yung kalsada sa NLEX ngayon, maluwag. Baka sa Holy Thursday pa magkakatrafikan dito pagka nagsabay-sabay na yung mga magbabakasyon sa probinsya. Luwag ng kalsada Ito, paglagpas ng Maykawayan, exit mga Pards, lagpasan lang natin yun. Dito tayo exit. Ano na ba ang exit to? Service road lang ang bagsak natin. F. Raimundo exit. Diyan tayo lalabas mga Pards. Tagos natin, service road lang bago magmarilaw. Ayan, may hamsagad. Bueno mano. Yan lang din po. Okay, tulak. Okay na to ma'am. Okay na. Ay, salamat po ma'am. Thank you po. So kaya Makati, kasi dalawa pick up. Maykawayan. Makati, 19. Pwede na yan? Ha? Ate. Oo. Dalawang pick up Tingnan natin. Dalawang warehouse pala to. Warehouse 1 tsaka warehouse 2. Pag-pick upan.
Pero isa lang warehouse. Yung babaksakan mo, Isa lang, Makati. Ano eh, 435 lahat eh. Kasama yung gate tsaka yung expressway. Binigay 1,520. Bali, may tip tayo. Sabi mo na 100 na. May nakuha na kaming booking mga parts. Dalawa pick up niya eh. May kawayan, dalawa tsaka isang Makati ang drop off. Ang halaga niya ay 1,910. Pero yung pick up na dalawa may kawayan. Isang warehouse lang. Kumbaga, may number 3 tsaka number 4. Ganun. Doon lang din sa warehouse na yun. Pwede na rin. 1,900 ang pamasahe namin. 1,910. May 10 piso pang butal. Yung layo ng pick-up location namin ay 1.7 km. 1,000 kg to mga pards. Priority booking. Puntahan na namin to sa may pick-up location. Ang daming booking ngayon dito mga pards. Ang lalaki ng mga pamasahe. Kaya nakapili tayo ng magandang pamasahe. 1,900. Parang 2,000 na. Ayan o. Pakita ko sa inyo Ayan o. May kawayan Antipolo. 1,451. Tapos ayan o. May kawayan Valencia. 1,256. Ayan o. Marilao to Pasong Tamulang. 978. Dapat ito na tayo pauwi sa atin Ayan o. May kawayan to Muntinlupa 1,800. Pero pwede na. Huwag na tayo magsisi pa. Kasi kinuha na natin to isikap pa. 1,900 naman Malay mo pagdating ng Makati, makakuha naman tayo ng papunta ng Quezon City. Papunta sa amin, pabalik. Di okay, di ba? Daming booking mga pards. Yung example lang pinakita ko sa inyo. Pero madaming booking rito, nakatenga. Tumawag nga sa akin si Lala Move Pinapabiyahe ako 2-3 daw papunta ng South. Di ko na tinanong kung saan banda sa South. Siguro Laguna yun o Batangas yun. 2-3 pamasahe. Kung pwede daw ba ipasa sa akin? Sabi ko hindi na. Pagka kailangan ko ng booking, hindi ko binibigyan. Ngayon, kami na magiging choosy. Hindi yung kayo lang lagi yung choosy. Mali tayo. Naligaw tayo. Dapat doon sa kabila. Yan na. Hindi, palabas na nga tayo. Parang December yung biyahe ngayon mga pards. 3:30 na lang hapon, pero marami pa rin booking. Natataranta na nga yung mga agent nila, alam mo, Siguro, chinachat sila ng mga client na walang kumukuha ng booking. Kami naman choosy ngayon. Ito yung pick up natin mga pards. So, pangilang booking na ba tayo? Pangilang booking na ba natin? 4 na? 3. Yung pick up natin mga pards. Pang-4 na booking. Mga plastic cup. Sige sir, salamat Yan yung pick up natin mga pards. Unang pick up natin. May pick up pa tayo sa kabilang warehouse. Ang dilim Ayan, picturean natin. Papunta naman tayo mga pards sa may kabilang pick up natin, kabilang warehouse nila. Dalawang warehouse yung pick up natin mga pards. Ito, pag kanan mo dito, meron daw malit na tuloy daw dito. Pagbabalan daw ng tulay, nasa bandang kaliwa. Pangalawang pick up din mga pards. Ganyan din pa may pick up din, karton din. Ay, bawal. Okay, na-pick up na namin yung dalawang pick up namin. Paano sabihin tayo? Na-pick up na namin yung pang-4 na booking namin mga pards. Papunta na kami ng drop-off location. Dalawang pick up kasi tayo. Ang layo ng drop-off location ay 32 km. Alright, let's go! Nasa Mailias Road tayo mga pards. Palabas tayo ng NLEX. Wala na mga pards. Diretso na natin to. Priority booking yung dala-dala natin. May bakante pa sana kahit 300 kg. Pwede pang sabayan to. Kaso, priority. Pwede na mga pards. 2,000 naman yung pamasahe natin. Bumili kami ni tatay ng Spanish bread tsaka coke. Nauuaw daw siya. Gusto niya malamig. Habang nagmamaneho na tayo, diretso na to para mabilis. Mahirap kung hinto-hinto pa tayo Oras kalaban natin dito Dahil ang taas nga ng diesel. Kailangan makakuha pa tayo ng pabalik mula rin sa may Makati. Salamat po. Labas na. Salamat dun. Nakakuha kami ng booking sa inyo. Kung laging ganito yung mga booking nilalamove mga parts, may mga dagdag, malalaki yung mga pamasahe, kahit hindi niya na itaas Basta laging ganito. Laging may mga surcharge. Ang surcharge nito nasa 500 plus mga parts Nakita ko kanina. Nakalimutan ko lang yung eksaktong niya. Pero 500 plus yung surcharge natin. Kaya kung ganyan lagi makukuha yung mga pamasahe, pwede. Kaya natin. Kasi itong kalahati ko mga parts na krodo, naubos ko yan. Nasa 2,000 mahigit, nasa 2-3 mga ganyan. Kasi estimate ko dati, pagka kalahati, 1,000 nung 48 pesos pa. Lumagpas na nga sa kalahati yung tinaas. Kaya estimate ko nasa 2-3 siya, yung krodo namin, pagka naubos namin. Kaya kung napanood nyo tong video na to, swerte kayo at nalaman nyo na po pwede pa yung ganito mga parts. Kaya panoorin nyo lagi mga video namin para masubaybayan nyo. Kaya swerte nyo, napanood nyo to ngayon, nalaman nyo, ilan na nanonood sa akin Kaya jackpot kayo mga parts.
Kaya, lagi nyo papanoorin yung mga video namin ni tatay para nalalaman nyo yung mga ganito, di ba? Eh kung di kayo nanood, hindi nyo alam. Nasa may NLEX na tayo mga pards, 4:16 PM. Tinawagan ko yung drop-off location. Kasi nasa NLEX na kami. Ang drop-off namin, malapit yan sa may San Andres Bukid, Makati. Sabi ko, baka pwede na akong dumaan ng Skyway. Kasi nasa NLEX naman na ako. Okay daw. Sabi, di ba? Pagka dadaan kayo rito, itanong nyo kung pwede kayo dumaan ng Skyway. Kasi nandito na rin naman tayo, di ba? Kaya sa walang mangyari, nag-isip kayo na baka di pumayag eh. Kaya mas maganda, tawagan nyo si client, tanungin nyo kung papayag silang mag-Skyway. Kasi yung dala natin, plastic cup lang. Hindi naman siya pagkain eh. Madalas pumapayag pagka pagkain, kahit hindi ka na magpaalam, eh diretso nyo na ng Skyway. Kasi pagkain niyan, baka papanis. Yun ang dahilan natin. Eh pag ganyan, minsan hindi nagmamadali. Kaya kailangan, ipaalam nyo muna sa may drop-off location na dadaan kayo ng Skyway. Para sigurado kayo, mamaya hindi kayo bayaran mga parts eh, di ba? Kaya nito, pumayag naman yung client natin. Ito pala tayo, diesel. Pahihi ka na dyan. Saka tayong diesel eh. Mahal yan mga parts. Dala-dala yan. Ito na mga parts. Welcome to Skyway Stage 3. Pasok tayo dito. Bayaran lang natin yung puhunan tayo ng pambayad ng Skyway. Abunuhan natin. Tapos drop-off location ng bayad. Isingilin natin. Kasi pumayag sila na dumaan tayo dito. Sakto alas 5 mga parts. Drop-off tayo ng pang-apat na booking. Yan na. Binababa na yung mga plastic cup. Kwentahin pala natin yung toll fee natin. Sa pamasahe. Sa Makati kami mga parts. Alas 5 ng hapon. Yung booking, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Woo! Woo! Unlimited booking. 5:23 ng hapon mga pards. Meron na kaming pang-5 booking. From Pasay going to Mandaluyong sa halagang 565. Ang layo ng pick-up location ay 1.3 km. 600 kg lang to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick up tayo mga pards. Pang-5 booking natin. Okay, na-pick up na namin yung pang-5 booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 8.2 km. Alright, let's go! Diretso ko muna ito mga pards kasi wala na kaming top up. Itong booking na to, wallet yung kinuha namin papuntang Mandaluyong. Kaya hindi na tayo makakuha ng pangsabay natin. 6:30 mga pards, drop-off tayo ng pang-5 booking. Bali, 2 karton lang siya ma'am eh. 2. Siguro ba nagsama-sama niya na dyan? Sabi ko sa kanya, $7 eh. Sabi niya, inabigay niyo, okay na daw yun. Ayan na mga pards, yung drop-offs natin. Ma'am, thank you po. Thank you, sir. Wala na akong mahanap na isasabay. Mga pards, marami pa rin siyang booking. Kaso, parang napagod na ako eh. Kaya uwi na kami ni tatay. Diretso na kami sa bahay. Daming booking eh. Kaso, papunta Muntinlupa, Pasig, paggabi na. Yung maubos yan. Hinahanap yun, Quezon City. Walang lumalabas eh. Paranaque, Rosario, Cavite, Taguig, Paranaque, Dasmariñas, Taguig. Puro papuntang south eh. Ayun, diesel namin mga pards. So, magwa 1/4 na siya. Yung naubos namin. Tignan natin kung magkano yung kakarga namin mamaya. Estimated ko naman yan eh. Nasa 106 kilometer na yung nagamit namin. Naka 106 kilometer na kami mga pards. Yung biyahe namin na to. Mula rito sa may Mandaluyong, yung papauwi sa amin, nasa 20 kilometer pa eh. 106 plus 20. Nasa 126 kilometer makukonsumo natin mga pards. Tignan natin kung magkano yung diesel namin. Pagka malapit na kami doon sa amin, saka ako mag-diesel eh. Para malaman natin kung magkano. So na rin mo napagod na ako eh. Pagod ako sa mga travel eh. Tapos magagawa ng video, mag-edit ng video, tapos biyahe kay Lalamove, wasak yung katawan. Ang daming trabaho eh. Ang hirap sumikat mga pards. Pag hindi talaga ukol sa'yo, hindi ukol sa'yo. Kahit tumambling ka ng tumambling dyan. Kasi si tatay sikat na eh. Tuwing nakikita ako pards, si tatay. Si tatay lagi hinahanap eh. Pag di mo kasama si tatay, ikaw na kaya mag-vlog tay. Hinahanap eh. Mamaya na lang mga pards, sabihin ko sa inyo kung magkano kinita namin. Ano sa palagay nyo? Ito na naman tayo. Sige mo palagay. Sige, mamaya na lang. Sabihin ko sa inyo kung magkano kinita namin. Pakarga lang ako mga pards ng crudo natin. Ang diesel dito ay 126.50 sa uno. Yung naman ng diesel ko nasa 1/4 mga pards. Ang nagamit kong biyahe sa maghapon ay 127. Ayan na mga pards.
kinarga namin ay 1.7. Bumalik na sa kalahati. Lagpas pa nga ng konti. Dapat 1.5 lang. Okay mga pards, income reveal tayo. Bale nakalimang booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 4,310. Pagkatapos bawasan natin ng 1,700 na diesel. At 200 na pangkain. Bale 1,900 yun. 4,300 minus 1,900 equals 2,400. Ayun mga pards, naka 2,400 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pandiesel, saka yung commission nila, alam mo.